So hello mga kulit shop, isang magandang araw po sa ating lahat. Ayan, so meron na naman tayong bubuksan na package from Lazada na binili natin ano. So, hindi po ito parts or part ng sasakyan ano, or accessory ng sasakyan. So, para po sa akin to. So, kung matatandaan nyo po, last month, dun sa habang tayo ay nagpapalit ng LED na signal light ba yun or stoplight. So, nabanggit ko po doon na tumaas po yung sugar natin ano. And after 1 month of monitoring, so luckily bumaba naman po yung sugar natin, pero wala pa po siya dun sa talagang normal level ano. So 1 month po akong hindi kumain ng kanin, ng spaghetti. So iniwasan ko po talaga lahat yung sugar and carbs. So siguro kung nakakain lang po natin na may carbs, siguro yung biscuit at yung wheat bread. Ayan. So yung wheat bread po kasi meron din po daw carbs yon and sugar, pero syempre mas mababa ng kaunti compared dun sa mga white breads. Ayan. So yun lang po ang kinakain natin. So natuto tayong kumain ng gulay, mostly okra, ampalaya, talong, carrots, and then prutas po, mansanas, peras. So yun lang po yung nakakain natin ano, 1 month po. Alright, so para po ma-monitor natin yung blood sugar natin ng mas mabuti, so umorder po tayo nitong package na to sa Lazada from Sinocare official store ano po. So nagkakahalaga po ito ng 549 pesos noong original price niya, pero nakuha lang natin siya ng 376.16. Alright, so nung nagmo-monitor po kasi ako ng blood sugar ko is nanghiram lang po ako sa kapatid ko nung ganito. Syempre, dahil hiniram lang natin for 1 month, so order na po tayo ng para sa atin. Okay, so samahan niyo po akong buksan yung package natin ano. And dito natin buksan sa ilalim para yung resibo, if ever na may kailangan natin siya ibalik, andyan pa rin. Okay, so ito po ay yan. So meron naman siyang nakalagay na para safe na hindi masira yung ating binili, and then may nakalagay pa nga dito na priority delivery. Okay, so ito po yung pang-monitor natin, Sinocare Safe Accu blood glucose meter. Meron na po siyang kasama sa package niya na test strips at saka yung disposable blood lancets. So buksan natin guys. Ayun, so sa mga magtatanong bakit tumaas yung sugar natin, so hindi ko po alam, dahil last year lang po ay okay naman yung aking blood sugar. Bigla lang pong tumaas nito, although may lahi po talaga kami dahil yung lola ko po ay nagkaroon ng diabetes. So siguro pinamana po sa akin yung kanyang pagiging sweet. Okay, so ito po yung kanyang glucose meter. Check natin. So nga pala, sa mga magtatanong po, sabi po nila pagka tayo ay nag-fasting, ang ating glucose dapat ay nasa I think 95 yata, kung hindi ako nagkakamali. Check natin. Based do sa glucose chart natin ano, ang normal po ay pag nag-fasting tayo is 80 to 100. Then after eating po is 170 to 200, sa normal po yun ano. Talagang tumataas pagka kumain tayo. And then 2 to 3 hours after eating dapat nasa 120 to 140 po. Pag meron po tayong impaired glucose, nasa 101 to 125. After eating, nasa 190 to 230, and 2 hours or to 3 hours after eating, 140 to 160. Pag diabetic po tayo, nasa 126 plus pag nag-fasting tayo. After eating, 220 to 300, and 2 to 3 hours after eating is nasa 200.
So, nung una, akala ko talaga as in diabetic na po talaga ako. Pero upon the palaboratory ako ng HbA1c, kasi yun daw po talaga yung makakapag-determine kung talagang kayo ay diabetic na. So, meron po kasi ako nakita dito na sa adults 19 to 44, dapat hanggang 6.5%. Para malalaman mo yung target na HbA1c mo. Kaya lang po, ang na-read po sa akin ay 6.1%. So, magpo-14 na rin naman po kasi ako, si 6.1. So, pasok pa po, hindi pa po siya talagang diabetes, ano. Kaya nag-decide na rin tayo na bumili nitong ating glucose meter para hindi na tayo manghihiram ng ating glucose meter. Yung kapatid ko po kasi ay malayo, nasa Indang. Ako po ay nasa 13. Iba na rin kasi kung meron na rin tayong sariling atin. So, ito po, meron po siyang lalagyan. Meron po siyang quick guide. Although, alam na naman natin kung paano siya gamitin. Okay. Ito yung ginagamit para tumusok, ano. And then, ito naman po yung ating may free battery na. Yung ating gadget na glucose meter. And then, ayun nga po, meron siyang kasamang lancets. Ito yung parang karayom, ano. O, ayan, marami-rami na. Marami-rami tayong pangtusok. And, yung ating strips. Yung bumabasa ng pinaglalagyan natin ng dugo. So, meron siyang 50 pieces. Ayan, 50 pieces nito, and then ito ay 50 pieces din. Ayan. So, isang kit po siya. So, I'm not sure kung anong oras ako kumain, no? Pero try natin kumuha ng ating, or test natin to kung gumagana talaga. Try natin kumuha ng ating glucose. So, ito, yung bago, dahil bago yung battery niya, tatanggalin lang natin po itong parang separator niya, no? Maririnig nyo po yung beep niya pagka siya ay naka-turn on na. Okay, press lang po natin ito para sa turn on. Then, ito po yung pang prick natin. So, meron siyang adjuster, no? Yung adjuster niya na to is yung lalim ng pag-prick nung needle natin, ano? Okay, ayan. Bubuksan natin siyang ganun. And then, ito naman po yung ating needle, no? So, tatanggalin po natin itong nasa bilog na nasa ibabaw. Ibabala natin siya dito. So, meron naman po siyang guide para sa pagpasok niya. Then, ibabalik natin ito dito. Ayan, doon lang tayo sa 1. Sa 1 lang tayo. Then, hinihila natin siya. Okay. Then, ito pong strips natin. Sasalpak po natin dito sa sasalpak lang po natin dito sa ibabaw. Yan. So once na meron na siyang nagbi-blink, so ibig sabihin naghihintay na siya ng blood. So bago natin gawin 'yon, punasan muna natin tong ating daliri para walang dumi. And then eto, pipindutin natin tong portion na to para mag-prick sa ating daliri. Then, may dugo na. Lagay natin dito. And then, within 10 seconds, mag-read po siya ng ating glucose. Sana mababa. Okay, yun. So, 108 po yung nakuha natin. So, tingnan natin doon sa chart natin, no? 108 after 2 hours after eating. Oh. So 120 to yun, mababa nga po eh. Mababa yung ating ano, kailangan nasa 120 to 140 for normal. So ibig sabihin normal na po yung ating blood sugar. Ayan. So para naman po matanggal, ito automatic po ito na matatanggal, no? Slide po natin pala palabas. Ayan, para tumalsik yung strips. So itatapon na natin to. Okay. So, ganun lang po ang paggamit ng ating Sinocare na glucose meter and strips and lancets, no?
108. Medyo masaya po ako dahil 108 na lang po yung ating blood sugar. So sana talagang ganun ka-accurate. Medyo mababaw lang po yung pagkakaprik dun sa aking daliri, pero dumugo naman. Importante may dugo. Then, ayun, tatanggalin natin tong needle. Tapon na natin to. Huwag naman po naman din masyadong mababa yung blood sugar, no? Kasi hindi rin naman po maganda yung masyadong mababa yung blood sugar natin. Basta dapat sa fasting, mamaintain natin yung 80 to 100. After eating, 170 to 200. And 2 to 3 hours after eating is 120 to 140. Kung kayo po ay normal. And then higher than that, sa mga range po na yon ay meron na tayong impaired glucose, or we can consider ourselves na diabetic kung sobrang taas na po talaga. Yung after fasting natin is 126 plus. So yun po. So yung iba po ang sinasabi, pag tayo po ay naging diabetic na, hindi na po tayo makakabalik doon sa normal blood sugar natin. Pero through right diet and exercise, ayun. So, and at syempre magpe-pray po tayo, napagalingin po tayo. No? So si Lord po talaga ang number 1 nating manggagamot na talagang makakapagpagaling sa atin. At yung syempre yung ating disiplina sa sarili. Mahihiling ko lang po sa inyo guys is pray nyo pa rin po ako, no, na talaga mag-normalize na yung blood sugar natin, kasi may mga trabaho tayo na hindi natin ganon talaga magawa heavily kasi iniiwasan natin yung tayo ay biglang mahilo or whatever. So ayun guys, ako naman ay hindi rin lagi nagmo-monitor, no, kasi medyo parang ma-stress lang tayo lagi pagka lagi tayo monitor ng monitor, no. Basta alam natin yung ating kinakain is yung tama at yung ating lifestyle ay maayos. Ayan. So for guide lang, para hindi lang tayo sumobra masyado dun sa ating kinakain. Although talagang 1 month akong walang sugar, carbo or less carb. Ayun, sa mga magtatanong nga rin pala, 1 month po ako nag-maintain, pero this month po ay aalisin ko yung ating maintenance na gamot at tayo po ay magfo-focus na lang sa diet natin. Meron po akong iniinom na nilagang dahon ng guyabano. Ayan, at lagi magtutubig po, okra. Sabi ko na yun. Itutuloy ko tong diet na to, no, hanggang sa ma-reach natin yung talaga normal blood sugar natin. Through proper diet, lifestyle, exercise, at syempre panalangin, ay mapapagtagumpayan naman natin tong mataas na blood sugar natin. Alright. So, sana po ay minambag na naman akong kapakipakinabang sa araw na ito. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe lang tayo sa Kulit Shop, ang shop na makulit pero walang physical shop. See you on my next videos. Bye-bye!